Yo, what's up mga bossing? Magandang hapon sa inyo. Hapon na mga bossing. May pahabol tayo dito na isang Hyundai Elantra ata to mga bossing, no? Ang issue ng ating kliyente ay nawawala ang refrigerant. So, nadaan na sa atin to last Saturday din mga bossing, no? Pero late na. Nag-check kami, wala ng refrigerant. Tapos nagligtas kami. Bumababa yung ating nitrogen. Okay, na kinarga. So, ibig sabihin may leak. Pero, hindi nga namin nagawa dahil nga late na. Ang problema nung ilang araw ata ay nagpakarga siya ng refrigerant ulit or nung pakatapos yata naming mag-check up, nagpakarga ng refrigerant. Pero ang problema, naubos na naman ang refrigerant. Yun nga ay dahil nga may leak, mga bossing, no? Kaya nawawala yung refrigerant. Okay, so may nagtanong din sa atin na isang ating followers, mga bossing, no? Bakit daw nawawala ang refrigerant or gaano ba katagal ang refrigerant sa loob ng sasakyan bago mawala. Mga bossing, hindi po nawawala ang refrigerant or ang freon sa system ng aircon hanggat wala siyang leak o nilalabasan. Maliban na lang mga bossing kung yan ay hindi ginagamit ng mga ilang linggo, ilang buwan. May mga pagkakataon po kasi na nag-evaporate yung refrigerant pag hindi nagagamit. Pero kung ginagamit naman lagi at linggo-linggo nagagamit, hindi naman nababakante, hindi lumalabas ang refrigerant nang walang leak or wala siyang lalabasan. Paikot-ikot lang yan dun sa buong system natin. Ibubomba ni compressor, i-compress, suction, discharge, paikot-ikot lang siya sa linya. Kaya kung meron siyang pagbawas ng refrigerant or tabang dahil sa refrigerant, may leak po ang ating system. Okay? So, ito sa ngayon, na-trace na namin to sa labas, wala kaming makita. Kaya ang advice namin dito ay i-pull out yung ating evaporator para makita natin kung nandun talaga yung ating leak sa ating evaporator, mga bossing, no? So, papabaklas lang natin yung ating dashboard. Mga bossing, ito na naman kasi nga ang mga problema natin sa ating mga tanggal dashboard, no? Ibig sabihin, bakit kailangan pa ng napakadaming tanggal bago makuha ang ating evaporator? Hindi na lang nilagay doon sa ilalim kamukha ng ating mga lumang sasakyan na pag tinanggal mo yung 4 na tornilyo, pwede mo nang makuha ang evaporator. So, pero syempre, hindi natin design niya kaya hindi tayo pwedeng mag-question dyan. Pero yun ang problema mga bossing, tanggal dashboard kasi yung ating mga ganitong unit, lalo na yung mga modelo syempre. Wala na akong nakitang modelo sa sasakyan ngayon na hindi tanggal. Maliban naman sa Subaru, kahit pa paano nasa gilid lang. Hindi na nila kailangan tanggalin yung dashboard natin mga bossing. Ito ang matindi rito mga bossing. May mga nakita kami na mga palatandaan na mga mga tayo na mababait to mga bossing. Hindi naman siguro to pangtaboy o hindi naman siguro to nilagay dyan. Ano ba yan? Palagay ko ano ng ating mga mamababait yan no? Kasi yung mga pum pati pinagkakain nila. May mga pum na durog-durog. So tingnan natin, sana walang electrical na kinain yung ating mababait doon sa loob. Kasi bakit nakapasok siya dyan sa loob? So siguro mamaya mga bossing, pasara na lang natin yung ventilation galing sa labas para hindi na makapasok yung ating mga kaibigan dyan. Nakita namin sa kanyang compartment mga bossing. Dahil walang imposible kapag RCS ang nagtrabaho. Ang mainit na buga ng aircon nyo ay dito gagawin natin na parang bago. RCS, dito ka na magpagawa talaga na magaling. Eto na mga bossing, napakadami rito na pinagbahayan na ng ating mga kaibigan dito. Sana naman walang tumalon dito mamaya mga bossing. Okay lang yung daga mga boss, wag lang ahas meron dito sa loob delikado tayo rito. So mamaya titingnan natin lahat yan kung anong meron dyan. Sana naman yung mga wiring hindi na kain ng ating mga yun, no? Kasi mas mahirap yun. So, tingnan natin dito pala mga bossing, puno na sigurado tayo malamang baka meron dyan sa loob. Saka yung nakaparking to, bakit? Ay nako, sige mga bossing, pati yung pinakang cover dito sa ating lagayan ng wiper kailangan pantanggalin dahil nandun nakaposition yung dalawang bolt natin na 12 para matanggal yung pinakang brace sa loob.
O kaya kailangan tanggalin pa yan. Pati yung ating palagay ko dito nga mga bossing dito pumasok yan malamang yung ating mga kaibigan. Ito papatakpan natin dito. Lagyan natin ilaw. Ayun kasi yung pong ventilation nito mga bossing minsan kasi bumubukas yan. So pagka nagbukas yan dyan, makaka-entry na sila sa loob o dyan sila papasok. Ayan kasi hindi naman sila makakapasok sa gilid ng mga pintuan mga bossing Sigurado dyan talaga sila dumaan. Papatakpan natin siya mamaya. Gawin natin na parang bago RCS, dito ka na magpagawa. Talaga na magaling kapag ka sinabing ting RCS, madali na malapitan. Talaga na pulido, lahat kayang gawin RCS, talaga naman nasulit. Di na muling iinit ang ulo, lalamig RCS, swabing-swabe gumawa. Hindi to pumapalya, malupit ang aming team RCS. Sa wala nag-umpisa, tunay na nagsumikap hanggang sa merong napala. Galing probinsya na merong pangarap, hanggang pagpunta ng Maynila ay dala-dala. Tanging lakas ng loob ako hanggang matuto. Hindi lumalaki. Wala naman tumakbo? Ito. Naku, yung ORCR. Hindi, okay lang. Xerox lang naman to. Ito na mga bossing, na ibaba na natin yung ating evaporator at titingnan na natin yung pinakang cooling coil kung nandyan ba talaga yung leak. Okay, so ipa-primary check up natin yan. Lalagyan natin yan ng nitrogen, tapos tutubog natin yan sa tubig. Ito na mga bossing. Ito na yung ating evaporator. Mukhang nandito rin yung singaw at puno rin siya ng mga tae ng ating mababait dito, no? Pero papa-actual natin mga boss para eksaktong detalye natin na nandyan talaga yung ating leak. Okay, paligtas muna na to. Ito na mga bossing, meron tayong 200 PSI. Tinubog na natin. Meron siyang nagpapakita ron. Ayun sa dulo. Yun. 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 Okay po, positive to mga bossing, may leak itong ating evaporator. Papapalitan natin ng panibago. Car air naiinitan, mga boss, at di maiwasan din na pagpawisan, at mainit pa ang ulo mo sa lamig ng aircon mo. Ito na ang iyong kasagutan sa iyong problema, dapat mong lapitan RCS, nakahanda kang tulungan. Garantisado, talagang pulido magtrabaho. Merong malasakit at sa presyo ay panalo. Tcharan! Buo na mga bossing. Buo na yung ating dashboard. At naglilik test na tayo mga boss do sa ating dugtungan. Sa lang naman ang dugtungan nito, yung pinakang-valve lang naman ng dugtungan na kinalas natin, dahil hindi naman natin kinalas yung iba, dahil evaporator lang yung ating pinalitan o binaba. Bago yung vacuumin papasinguin nyo muna yung tubig na nandito yung mga ibang mga technician mga bossing advice lang natin, kasi minsan pag naglilik test yung ating mga kasama, nilalagyan ng tubig yan. Ang problema pag sira na po yung pinakang pito o yung valve core ang tawag nila dyan pag sira na po kasi or malambot na, pagka may pressure sa loob, tinutulak niya pataas, walang leak. Pero pagka nag-vacuum ka na at malambot yung spring, hihigop ngayon yung tubig o hihigupin niya yung nakalagay na tubig doon. Kaya mag-ingat sa mga ganyang may mga laman na tubig. May laman kasing tubig o sabon. Mag-ingat dyan sa mga ganyan, dahil nga pag nakahigop yan, eksakto pa naman yan mga bossing, doon sa condenser yan pupunta. Kasi yung ibang nagbabacuum kasi low side lang. Yung iba naman dalawa, kinakabitan ng high side, pero meron tubig sa loob ng charging valve. O kaya share lang natin sa inyo yan. Ayan kagaya niyan. May pressure ba yan? Yun. O yan, wala na laman. Ayos, very good. Okay lang, kasi yung iba kasi sinasaksakan na ng gauge ka agad o ng adapter, may tubig sa loob, so papasok. Kaya nga hindi pwede yung mag-vacuum ng minsan yung self-vacuum na tinatawag.
yung papaandarin mo yung makina, tapos may mga technician kasi ng mga panahon namin na nagsi-self vacuum. Pero ngayon hindi na pwedeng gawin kasi nga may mga yung compressor pinapaandar mo nang wala namang lamang refrigerant, no? Kasi dati pwede kang mag self vacuum, isasara mo yung low side, bubuksan mo yung high side. Para pag umikot ang compressor, itutulak niya ngayon ng pressure, tapos nakasara yung low side, syempre wala na siyang masasuction. Pag wala na suction, syempre wala madi-discharge, no? So, ginagawa lang yun, yung mga self-vacuum na tinatawag, yung mga una pa na mga diskarte, no? Pero ngayon hindi na. So, kaya iniingatan na lang natin yung mga ganyang tubig-tubig sa ating mga charging valve na yan. Ayun na, ma-leak test na lang, tapos magba-vacuum, karga na ng refrigerant. Eto na mga bossing, nakapag-load na kami ng refrigerant. Meron tayong reading na low side, mga nasa 40 PSI, no? Low side natin 40, high side natin 150. So wala namang banta ng high pressure mga bossing, pero syempre may malamig yung klima ng panahon, mga alas 4:30 na mga boss eh. So mga 4:30 na. So kaya hindi tayo makakita ng eksaktong reading kung maghahanap tayo ng meron bang high pressure o wala. So hindi masasabi ng ating gauge dahil walang mainit na panahon, no? At nakabukas din syempre yung hood. Hindi mo rin siya pwedeng sabihin na kaya nakabukas. So malamig yung makina. Okay? Pero yan yung binabasa ng reading natin. Wala naman kaming special na ginawa mga bossing, maliban lang do sa pagpalit natin ng evaporator. Kahit expansion valve hindi natin pinalitan. Wala rin kaming binabang condenser. So ang target lang talaga namin mga bossing ay yung leak lang ang i-fix natin, no? O check natin yung lamig sa loob mga boss. Okay mga bossing, tayo naman sa mga ginagawa natin. Yung 10 degrees Celsius, masaya na tayo pag nakakuha tayo. Pero syempre, mas maganda kung mas mababa sa 10 degrees Celsius mga bossing, no? Pero kagaya ng sinasabi ko mga bossing, wala naman tayong ginawang special dito sa ating Elantra mga boss. Kaya kung ano yung dating lamig at kung mas lumamig ngayon, pwedeng bakit siya lalamig ngayon, pwedeng maganda ang ating vacuum, tama ang load ng refrigerant, nakapag-additional tayo ng oil sa ating compressor. So isa yun sa mga dahilan kung bakit magkakaroon ng additional improvement na lamig, no? Pero the rest, wala naman tayong kakaibang ginawa sa kanya. Okay, kaya nga sabi ko to sa ating kliyente, kung ano yung dating lamig, yun yung makukuha natin. Pero sabi naman nila malamig naman, totoo naman, may lamig naman mga boss, no? Okay, so ayun lang mga bossing, yun lang ang ginawa natin dito sa ating Hyundai Elantra. Replace ng ating evaporator mga boss. At syempre, papaobserbahan natin yan sa ating kliyente. Sila na ang bahala mag-obserba niyan at kung ano mararamdaman nila. May mga pinag-usapan na kami tungkol dun sa condenser, compressor, radiator fan. Obserbahan nila yun, no? Okay, yun lang mga boss. Maraming salamat sa inyo at syempre, ingat lagi. God bless sa ating lahat mga bossing. Thank you!